Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ako po si Ringo Romero Anahan, CEO and founder of Kabutissimo Foundation at Kabutihan Farm. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Gintong pala. Magandang araw mga kaagri. Ito po ang Maunlad na Pilipino kung saan muli ay hatid namin ang mga kaalaman, balita at talakayan tungkol sa agrikultura. Pero bago po ang lahat, isang panalangin po muna tayo. Lord, salamat po sa bawat araw na ibinibigay ninyo sa amin. Gabayan mo po kami sa bawat hakbang na aming tatahakin. Bigyan mo po kami ng lakas, tapang at pananampalataya upang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok at hamon ng buhay. Naway maging gabay namin ang iyong pag-ibig at liwanag sa bawat desisyon at hakbang na aming gagawin, Lord, sa bawat araw. Patuloy mo po kaming samahan at turuan at ilayo sa anumang kasamaan. Naway magpatuloy po na kami ay nasa landas ng kabutihan at pag-asa at maging instrumento ng inyong pag-ibig sa iba. Sa inyong papuri at pasasalamat, Panginoon, kasama na rin para sa simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito, sa pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, minsan ang pagpapahinga ay mas mahalaga kaysa sa pagtatrabaho. Ayun po na hindi po ako nakailag. Anyway po, more on that siguro sa ibang pagkakataon, kwentuhan po tayo. Anyway, magandang umaga po. Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, 15 sa buwan ng Marso, taong 2025. Welcome po sa Season 7, Episode 11 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And of course, sa mga kaka-tune in pa lang po, accessible po tayo. Okay lang po ba? Paki-check lang po ulit sa mga channels na to. Let us know kung malinaw po, klaro, walang gaps or anything like that sa dzas.febc.ph. Ganyan din po sa Facebook, hanapin lamang or kung hindi pa po kayo nakafollow ang 702 DZAS FEBC Radio TV. And of course, sa mga nakikinig po sa kanilang mga personal missionary radio, sa Talapitang 702 po tayo sa AM band. And of course, yun po aside from checking po yung clarity ng aming sagap, kung nasan man po kayong platform na kikinig, nice din po naming batiin mula po sa ating praise. Nandito po tayo sa ating gratitude part. Siyempre, punong-puno po tayo niyan ng pasasalamat, consistent na pasasalamat sa ating mga taga-suporta ng ating programang Maunlad na Pilipino. Naunguna po ulit sa ating listahan si Ma'am Helen Arellano na nag-iwan ang kanyang mensahe. Mapagpalang umaga mga kaagri. Lagi po pagpalain ang gawa ng inyong kamay dahil kayo ang mga bayani sa mga kababayan. Ayan po, maraming salamat. Happy International or Happy Women's Month para po sa ating mga pagbati for the Women's Month. Thank you so much po, Ma'am Helen Arellano.
Mula naman po kay Sir Ronald Young, great is the Lord. Blessed and victorious Saturday morning, everyone. At mula po kay Ma'am Dulce Alicante, magandang araw po Miss Ella at sa lahat ng listeners ng MNP, ingat po kayo lagi. Maraming salamat po. At mula po kay Ma'am Leonida Tela sa Cada Rubio, blessed Saturday morning po sa lahat ng listeners ng Maunlad na Pilipino. Happy Women's Appreciation Month. Sa lahat ng kababaihan, belated happy birthday po noong March 7 kay Shayda. Ayun, happy birthday din sa apo po ni Ma'am Leonida sa March, or nung nakaraang March 12 din po, no? So, God bless always. Thank you po so much for leaving your comment. Gain din po pagbati ng ating isa pang taga-subaybay, si Ma'am Lita G. Peran. Good morning po, Miss Ella, and blessed day everyone. Nakikinig naman mula sa Dasmariñas, Cavite. Bukod pa sa aking pamilya, si Ma'am Euforcina Bernardino. Happy listening po, Ma'am Euforcina. At gayon din po, bumabati ng magandang umaga si Sir Jonathan Tayo mula sa Santa Rosa, Laguna. At syempre, hindi po papahuli. Magandang umaga din po sa mga susunod or sa mga sumusunod na individual. Si Sir Enan Reyes, Edmarie Merano Capoli. Ayan, akala ko mali po ako ng basa. Maria Teresa Apo Mercado, Evangeline Manggubat. Ayan, maganda umaga po sa inyo. At kay Sir Epifania Salvador na bumabati din sa atin ng magandang umaga at nananawagan, i-share daw po yung episode. Salamat po, sir! At syempre po, no, may binati po tayo ng mga kaarawan earlier. Hindi po tayo papahuli. Belated happy birthday po ng March 1. Tagal na po, no? Dapat nung ano pa. Pero ipapagsama-sama ko na lang kasi tumapat ngayong araw yung isa po eh. Kaya magandang, sige na, batiin na po natin ang isahan. March 1, belated happy birthday po sa aming pilot. Ayan po ang aming napakasipag at napaka-lively. Siguro pag narinig niya to, ano sinasabi ni Ella? Belated happy birthday, Kuya Gary Eugenio. Yan po, shout out po kay Miss Lai Eugenio ng Bureau of Plant Industry. Thank you so much po sa lahat ng assistance. And of course, belated happy birthday po kay Kuya Gary. At again din po, belated happy birthday kay Kuya RD Tompong na ka-vibes ko po sa pakikinig ng mga tugtugi ng Eraserheads. Ayan. At ngayon, March 15, pagbati po sa aming audiovisual and graphic arts section chief, si Ma'am Betchay Sarian. Ayan din po. Shout out po kay Kuya and kay Ate at Bunso. Happy celebration. Hope you had a good one. Ayan. Maraming salamat po. At ngayong umaga po, para po sa ating mga tagapakinig, sa mga bagong salo po sa ating program, atin pong makakasama ang owner or may-ari ng J. Mesas Agricultural Farm po na matatagpuan sa President Roxas sa Cotabato. Yun nga po, no, si Mr. Joseph Brizuela. Ito po sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute para po sa segment na hatid namin sa inyo, ang Agri On Air. So pag-usapan po natin dito yung tungkol sa Farmers Information and Technology Services or yung mga tinatawag po nating FITS kiosk. Yan po na sa mga dumadalaw po sa mga tawag dito, kiosk na ito kung saan nakakuha po tayo ng mga IEC materials patungkol po sa ating pagtatanim, mga ugnay na impormasyon po. So, tunghayan din, bukod pa diyan, ang Regions on the Go, Unlad Komunidad, kung saan katuwang naman po natin ang DAPRTP or Philippine Rural Development Project at ang ating Agri-Trivia segment na Batid ba ninyo? Yan, syempre, mamaya, no, sasamahan namin kayo as much as sinasamahan nyo kami. Muli yan po ay hatid namin sa inyo. Isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. Ngayon, narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters pagbati po para sa ating mga regional information officers mula sa ating mga regional agriculture and fisheries information section. Ito po
ang Regions on the Go. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. personal na bumisita sa Rice Processing System 2 sa bayan ng Itiague sa probinsya ng Isabela. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Rice Processing System 2 sa bayan ng Itiague, Isabela na pinamamahalaan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Isabela nito lamang ika-6 ng Marso taong kasalukuyan. Ang nasabing Rice Processing System 2 ay pinasinayaan noong November 2024 na pinondohan sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program ng Department of Agriculture na may nakalaang pondo na 67.48 milyong piso. Kabilang dito ang isang state-of-the-art multi-stage rice mill at 5 recirculating dryers na naglalayong bawasan ang gastos sa produksyon, mabawasan ang pagkalugi sa panahon ng anihan at mapataas ang kita ng mga magsasaka. Ang multi-stage rice mill na ito ay may kapasidad ng hanggang 3 tonelada ng palay kada oras na nagkakahalaga ng 48.58 milyong piso. Kasama rin dito ang 5 recirculating dryer, bawat isa nito ay may kakayahang humawak ng hanggang 12 tonelada na may kabuoang 18.9 milyong halaga. Ang proyektong ito ay mahalaga sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga magsasaka at pagtitiyak ng sapat at abot-kayang supply ng bigas sa bansa. Nakasama ng Pangulo sa naturang pagbisita sina DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., Isabela Governor Rodito Albano III at iba pang pamunuan ng ahensya tulad ng PhilMec. Mula dito sa Department of Agriculture Regional Field Office No. 2, ako si Jovi Jane Ganat, nag-uulat. Paolo Auce mula sa DA Mimaropa. Sa pangunguna ng Regional Executive Director Christopher Banyas, ipinagdiwang ng Department of Agriculture Mimaropa ang National Women's Month sa flag raising ceremony na ginanap sa Satellite Office. Sa temang babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas, binibigyan din ito ang kahalagahan ang pagpapalakas sa kababaihan sa lahat ng sektor at ng kanilang mahalagang papel sa pagbuo ng isang inklusibo at progresibong bansa. Buong puso itong sinusuportahan ng DA Mimaropa, kinilala ang hindi matatawarang pagsisikap at dedikasyon ng kanilang mga babaeng kawani sa pagsusulong ng kaunlarang agrikultural at pag-angat ng kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda sa rehiyon. Nagpahayag ng paghanga at pasasalamat si Red Banyas sa mga kababaihan ng DA Mimaropa at kinikilala ang kanilang sipag, katatagan at kahalagahan sa komunidad. Aniya, marami po tayong batas na nagpoprotekta at kumikilala sa kahalagahan ng mga kababaihan katulad ng VAUSI, Magna Carta for Women at ilang batas sa Labor Code. Bilang bahagi ng pagdiriwang, itinayo ang isang makulay na backdrop na nagpapakita ng mga inspirasyong kababaihan ng opisina, sumisimbolo sa kanilang mahalagang ambag sa departamento at sa sektor ng agrikultura sa rehiyon. Matapos ang seremonya, nagsama-sama mga kababaihan kasama si Red Banyas para sa isang larawan sa harap ng backdrop bilang tanda ng pagkakaisa at pagmamalaki. Ang pagdiriwang ng National Women's Month sa DA Mimaropa ay isang paalala ng pangangailangan ng patuloy na suporta at pagkilala sa mga ambag ng kababaihan at ang kahalagahan ng pagkakapantay-pantay ng kasarian para sa pakatuparan ng isang maunlad at inklusibong bagong Pilipinas. Mula sa DA Mimaropa, Paolo Auce nag-uulat. Libreng bakuna kontra rabies at neuter services isinagawa ng DA Bicol kaugnay ng selebrasyon ng Rabies Awareness Month. Kaugnay ng kampanya kontra rabies at responsableng pag-aalaga ng hayop, isinagawa ng Kagawaran ng Agrikultura ng Bicol sa pangunguna ng Regulatory Division at mga katuwang nitong institusyon ang pagdiriwang ng Rabies Awareness Month 2025 noong ika-7 ng Marso ngayong taon sa DA Covered Court, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sa temang rabies-free na pusa at aso, kaligtasan ng pamilyang Pilipino, nagbigay ang nasabing programa ng libreng bakuna kontra rabies, castration at space services sa daang-daang alagang pusa at aso sa rehiyon. Naitala na umabot sa 258 alagang hayop ang nabakunahan, habang 85 naman ang sumailalim sa spay and castration services. 33 rito ay spayed cats, habang ang 22 naman ay castrated. 15 rito ay spayed dogs at 15 rin ang castrated na mga aso. Sinimulan ang programa sa isang pambungad na mensahe mula kay Dr. Marisa E. Guillermo, ang OIC Chief ng Regulatory Division, na nagbigay panawagan sa mga LGU na magsagawa ng kaparehong kampanya at ipaabot ang naturang serbisyo sa mga komunidad.
Kasunod nito ay ang pagtalakay ni Dr. Rona P. Bernales, Regional Rabies Coordinator, tungkol sa kahalagahan ng rabies prevention sa pagpapanatili ng ligtas na komunidad at ang adhikain na maging rabies-free ang Bicol. Bilang bahagi ng aktibidad, kinilala naman ni Dr. Rosella Tenerife ang naging suporta ng mga pribadong negosyante at partners sa nasabing pagdiriwang. Nagbahagi rin ng kaalaman si Dr. Christopher de la Cruz, ang Pangulo ng Philippine Veterinary Medical Association Bicol, ukol sa responsableng pag-aalaga ng hayop at ang tungkulin ng bawat pet owner sa pangalaga ng kapakanan ng mga ito at ang pagpapanatili ng rabies-free na komunidad. Sa parehong okasyon, binigyang pagkakataon din ang mga pribadong negosyante na ipakilala ang kanilang mga produkto sa pamamagitan ng isang product demonstration. Kabilang sa mga ito ay ang Top Breed, NutriChunks, Yum Yum, Nutribon at Vienobo Philippines na nabigay rin ng mga libreng produkto sa mga dumalo. Ang pagdiriwang ito ng Rabies Awareness Month ay isang patunay lamang ng patuloy na pagsisikap ng DA Bicol na makapagbigay serbisyo sa mga may alagang hayop pati na sa mga alaga nito. Sa parang ito, patuloy na kumikilos ang ahensya tungo sa isang rabies-free at mas ligtas na komunidad. Ito si Emmy Jane Malonzo, nag-uulat mula sa DA Rafis 5. DA Bar, ginawaran ng akreditasyon ang Libudon Organic Farmers Association ng Mati City. Nakatanggap ng Certificate of Accreditation ang Libudon Organic Farmers Association o LOFA ng Mati City, Davao Oriental mula sa Department of Agriculture, Bureau of Agriculture and Fisheries Standards, Biyernes. Tinagurian ang asosasyon na pangalawang nakatanggap ng Participatory Guarantee System Organic Certifying Body sa rehiyon ng Davao. Matapos na makumpleto nito ang sunod-sunod na audits at assessments noong nakaraang Hunyo 2025. Naipasa rin nila ang mga kinakailangang dokumentaryo na nakasunod sa Philippine National Standards para sa organic farming. Mahalagang ma-certify ang isang asosasyon sa organic farming dahil ito ay nagbibigay kasiguraduhan na ang mga produktong pang-agrikultura ay tunay na organic. May otoridad na ang LOFA na magbigay ng mga serbisyo ng organic certification services sa mga miyembro nitong organic farmers na mayroong mga aprobadong mga produksyon ng pananim, produksyon ng hayop, produksyon ng kabute, pag-aalaga ng bees, at pagproseso ng mga produktong pagkain. Mabisa ang sertipikasyon na ito sa loob ng 5 taon at kinakailangan na dumaan sa annual inspection para masiguro ang patuloy na pagsunod sa tamang pag-o-organic farming. Kasabay rin ng pagtanggap ng award ng LOFA, na mahagi rin ng interbensyon ang Department of Agriculture 11 sa pamamagitan ng Organic Agriculture Program ng Small Scale Irrigation Project na nagkakahalaga ng 1.7 million at Organic Agriculture Livelihood Program na nagkakahalaga ng 2.2 million. Ito po si April May Kadungog ng Department of Agriculture 11, nag-uulat. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS, Radio TV, Agkapay ng Sambayanan. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At para sa umagang ito, makasama po natin, kagaya na nabanggit ko po sa inyo kanina, ang owner ng J. Mesas Agricultural Farm in President Roxas sa Cotabato. Walang iba kundi si Sir Joseph Brizuela. Welcome po sa Maunlad na Pilipino at welcome po sa ating Agri On Air. Ayan, muli sa isang edisyon, katuwang po natin ng Agricultural Training Institute. Mga ka-Agri, welcome po sa ating segment na Agri On Air. At makakasama po natin ngayong umaga para po sa ating kwentuhan tungkol po sa ating, para po sa mga bagong maririnig ang term na ito po ay FITS or Farmers Information and Technology Services na kiosk. Kasama po ang farm manager po natin for J. Mesas Agricultural Farm sa President Roxas, Cotabato. Welcome po sa ating program, Sir Joseph Brizuela. Kamusta po kayo, Sir Joseph? Yan po, magandang umaga po sa lahat po na nakikinig. Ito po si Sir Joseph Brizuela from J. Mesas Agricultural Farm.
First of all, sir, gusto po naming malaman, ano po ba yung kahulugan ng J Mesas? Kasi para po sa mga mag-search ng ating information, lalo na sa mga listeners natin na sa bahagi ito nating programa, ang spelling po ay J-M-E-S-A. So J Mesas, ano po kaya yung origin ng ating name? So J Mesa starts J for Johnny, M for Maria Fe, E for Ian, S for Shaila, and A for Ara. So family, ano siya, family name nila ng Ayun. Dalisay family po. So greetings po sa ating Dalisay family and thank you po for bringing J Mesa sa operations para po sa ating pagiging kaisa sa agriculture sector. So Sir Joseph, ito po bang mga matatagpuan po sa ating J Mesa's Agricultural Farm? Ano mga klaseng tanim po at produkto yung meron natin ngayon? Sa ngayon po, meron po kaming iba't ibang uri ng mga forage at meron din po kaming mulberry farm. At saka sa product po, meron po kaming suka at mga planting materials po ng mulberry at iba't ibang uri ng mga herbs. So dito po tayo nakapag-concentrate sa mga tanim na ito. Bakit po kaya ito yung napili natin? Is it a preference po? Or is it yung marketable po para sa atin? Dati kasi meron silang mga alagang manok tsaka kambing. So nagparami po sila ng mga forage. And then, pinasok po nila ngayon is gusto nilang pumasok into production. So nagkaroon po sila ng mulberry farm na in the near future, magkakaroon po kami ng mulberry wine kung papalarin po yung aming mulberry. So sa mulberry, sige sir, tuloy nyo lang. Yes po, yung sa herbs naman po, meron po kami iba't ibang uri ng mga herbs na ngayon na for propagation para po sa ating planting materials in the near future. So hindi po tayo nagtatapos doon, tayo patuloy na nananaliksik para sa ating pagpapaunlad ng ating farm. So dito naman po tayo pumasok siguro sir sa part na meron na po tayong involvement or meron na po tayong na-establish na Farmers Information and Technology Services Center kiosk. Paano po ba natin nalaman, sir, na meron tayong ganitong klaseng pwedeng gawin sa ating farm? Unang-una is nakita po namin ang programang ito sa page ng Agri-Training Institute Region 12 at in-applyan po namin dahil alam naman namin na ito ay may malaking tulong para sa ating mga magsasaka. So all for the benefit talaga ng ating mga farmers kung kaya tayo nakipag-ugnayan na magkaroon po tayo ng FITS Center. So sir, anong taon po kailan na-award yung ating FITS sa J Mesa's Agricultural Farm? So na-award po ang or na-launch ang J Mesa FITS Kiosk last August 31, 2023 po. 2023, so ano pa, bagong-bago, ano po? Yes po, bagong-bago po. Pwede po ba nating ilarawan? Naging ano po ba? Kamusta po yung experience ng ano po, processing na magkaroon po tayo ng FITS Center? Unang-una is nagsubmit kami ng mga kaukulang requirements sa aming ATI Regional Office at nagkaroon po sila ng validation para po makita if capable po kami mag-deliver ng kanilang services. At yun po, nakita po nila na potential naman po ang farm para mag-deliver ng ganitong serbisyo para sa ating magsasaka po. So, mula po noong 2023 na meron na din po tayo na-establish na FITS Kiosk, ano po yung mga nakita nating advantages na meron na po tayong ganitong klaseng facility? So, ang advantages po nito is marami po talagang farmers na bumibisita sa aming farm. Naghihingi po ng mga IEC materials para po, for example po, nung last week, may mga students po dito from other school, other municipality. Nagbigay po kami ng mga IEC materials para po may magamit po sila sa kanilang as a TVL student po, Agri-Crop Production. So nagbigay po kami doon ng mga IEC materials.
Usually po talaga, sir, mga students po yung nagpupunta sa ating FITS kiosk. Students saka po farmers, ma'am. Then especially po last year, may mga visitors po kami from different municipality, yung Lakbay Aral ng 4-H Club po. Dito po sila bumibisita. Then bago po sila umuwi, pinapabaunan po namin ng iba't ibang IEC materials for them na ma-remember din nila yung Jamesa. At of course, may makuha din po silang bagong aral na mula sa IEC materials po. Meron po ba, kunwari, nagpunta sa inyo, sir, sa FITS kiosk? Meron silang specific na topic na hinahanap or yung mga usual, yung parang kumbaga popular na topics natin? Yes po. Kadalasan po dito ang hinihingi po nila is yung mga like backyard gardening, pag-aalaga ng mga livestock, at yung ano po, yung syempre ini-introduce din po namin yung e-learning para po kung gusto pa po nila magdagdag ng kaalaman, pwede po silang pumunta doon sa ating e-learning website po. Makapag-enroll. Once again, special thanks sa ating kasamahan na si Sir JB Masilang para po sa ating segment. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang sandali. Mayroon akong sikreto kung paano sumaya. Simple lang ang sasabihin, basta't kumain ka ng prutas at gulay, pampahaba ng buhay, magtanim ng may kainin ka. May kamatis, kalabasa, kamote at kangkong, may gabi, saluyot, okra at talong, lalakas at sisigla, kutis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo ay mahalaga. Pinakbet at ensalada, chapsuy at dininding, masarap na lumpiang upo, di kailangang lutuin. May tinola at malunggay, may kare-kareng gulay, nakakatakam pa rin. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo ay mahalaga. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo ay mahalaga. Magtanim sa bahay, food sufficient tayo. Magtanim
sa bahay. Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino. Sabado alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Maunlad na Pilipino. Sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Welcome back! Nandito pa rin po tayo sa Maunlad na Pilipino at kasama pa rin po natin ang may-ari ng J. Mesas Agricultural Farm in President Roxas, Cotabato para po sa ating Agri On Air. Ayan. So, ayan, sa mga listeners po natin, aside sa physical na pwede po tayong pumunta sa FITS Kiosk or FITS Center, pwede rin po tayo mag-explore online. Kung ito po ay ayon sa inyong pace, yun, pwede po nating i-explore ang mga kurso na offered sa ating e-learning. So dito po, Sir Joseph, ano ba yung usual na nakukuha nating mga feedback ng mga dumadalaw po? Usually po yung mga feedback nila is na-appreciate po nila yung yung ganitong programa ng ating gobyerno na meron tayong FITS kiosk na nakilala po nila at magagamit po nila. Puro po pasasalamat yung mga feedback na naririnig namin eh. So talagang no doubt tayo sa mga nagpo-provide ng services through the FITS kiosk, and of course yung ating kumbaga yung bumubuo sa farm ay itutuloy pa rin ang mga services na ito. At dahil dyan, sir, to further enhance yung mga services natin, can we specify po yung mga naging activities in line sa ating partnership with ATI Soxargen? Ano po yung mga iba pa nating programs or activities kasama po sila? So, sa ngayon po, isa po kami sa RCEP Implementor po. Nagtuturo po kami ng Farmer Field School o yung pagpapalay, yung production of high quality inbred rice and seed certification and farm mechanization po na accredited din po kami sa TESDA po. Dito naman po sa ating information na nakalap, kayo daw po ay ginawaran ng Best IEC Developed Award ng ATI Soxargen sa Developing Fits Training po. So ano po yung natin dito, backgrounder po ng ating nakamit na parangal? Yes po, during our 3 days training, gumawa po kami ng IEC materials. Then during that time, ang farm po namin is nagtatanim po ng adlay rice. Na-inspire po akong gawa ng IEC dahil bihira lang po ang nagtatanim ng adlay. So yun yung naisip kong gawa ng IEC materials para mabahagi ang kagandahan ng adlay. Adlay rice o mas kilala sa tawag na super grain. At hindi ko po inaasahan na isa po tayo sa pinangaralan bilang isa sa IEC, Best IEC developed ng ATI Soxargen. At sa po siguro, no, hindi talaga natin napapansin kasi hindi nga ito yung primary driving po natin, yung kumbaga motivation para gawin ng maayos yung ating mga serbisyo. At dahil dyan, congratulations po kasi para biglaan na lang, uy, may nakapansin yung namin, yung ginagawa namin. So nakaka-motivate na magpatuloy. Pero hindi yun yung end goal. So dito po sa ating mga future plans for J. Mesas Agricultural Farm, Sir Joseph, ano po ba yung mga masishare natin na mga in the pipeline, ika nga? So in the future plan po ng GMESA is sana po makapag-produce pa po kami ng sarili naming IEC materials at dumami po yung mga partnership agency namin. Kasi sa ngayon meron kaming DepEd, TESDA, at ATI. Sana po. So in the near future, magkaroon pa po kami ng mas maraming agency partner para po mapalaganap po yung ganitong programa ng ating gobyerno. Ayun.
Kami po yung nagpapasalamat dahil nakapag-partner po kayo sa ATI Soxargen para magkaroon po tayo ng ating FITS Kiosk at para po sa mga interesadong bumisita po sa ating FITS Kiosk at makipag-ugnayan pa po para sa mga ibang services na ino-offer ng J-Mesas. Paano po kayo, sir, pupuntahan or paano po kayo pwedeng makontak? Pwede po ba natin yan i-share? Okay. So, sa gusto pong bumisita, pwede po kayong bumisita sa aming FITS Kiosk located po sa Purok 4 Lower Del Carmen, President Rojas, Cotabato, o makipag-ugnayan po sa aming social media Facebook page, J. Mesas Agricultural Farm, o maaari po kayong tumawag sa 0938-337-5688 po. Ulitin lang po natin yung mobile number natin para po dun sa mga nagsusulat at hindi nila nahabol, sir. Okay. So, yung contact number po na pwede niyong tawagan is 0938-337-5688. Yun. So, once again, para po dun sa mga nais balikan ng episode na ito, ay pwede po natin bisitahin sa ating stations, 702 DZAS FB page. So, thank you so much po sa ating panayam. Pero bago po namin kayo tuluyang pakawalan, Sir Joseph, baka meron po kayo nais iwang mensahe para po sa mga kabataan, sa lahat na po, sa mga farmers natin, lalo na po dyan sa mga kasamahan or mga ka-agri natin dyan sa Cotabato. Para po sa mga kabataan Cotabateño at sa buong Soxargen, bilang isang young farmers ng ating rehiyon, dapat po nating pahalagahan ang agrikultura. Huwag po tayong mahiya at huwag po nating ikahiya ang pagsasaka dahil ito ay isang malinis na pamamaraan at ng pamumuhay. Maraming salamat po. Dalaygo ng Diyos. Muli para po sa J-Mesas Agricultural Farm dyan sa President Rojas, Cotabato, nakasama po natin para sa Agri On Air ang farm manager nitong si Sir Joseph Brizuela. Maraming salamat po. Once again, special thank you to the Agricultural Training Institute para po sa ating segment ngayong umaga na Agri On Air patungkol po sa ating Farmers Information and Technology Services ito po yung mga FITS Kiosk. Maraming salamat po din, of course, kay Sir Joseph Brizuela na nakasama po natin ngayong umaga. Problema ngayon sa sektor ng paghahayupan ang mababang kahusayan sa AI. Kung magpapatuloy ito, malabo nang tumaas pa ang produksyon ng gatas sa bansa. Sana may makatulong sa akin para mabuntis naman itong kalabaw ko. Ha? Kapangyarihan ng AI! Saniban mo ako! Ah! Huwag nang mabahala! Parating na ako! Ha? Super Kai? Salamat at tumating ka. Sa bisa ng kapangyarihan ng AI at ng aking husay, magbubuntis ka, kalabaw! Maraming salamat, Super Kai. Isa ka talaga maasahang kaibigan. Para sa mabisang AI, tawagin si Super Kai! Malakas na uri ng kalabaw sa bagong Pilipinas. Super Kai! Paring Juan, bakit parang malungkot ka? May problema ka ba? Nag-aalala kasi ako, paring Pedro, sa mga alaga kong baboy. Ilan araw na silang matamlay. Ilan na rin sa mga alagang baboy ko ang namatay. Narinig mo na ba ang tungkol sa African Swine Fever o ASF? Ang palatandaan ng ASF ay ang mga alagang baboy ay may lagnat, walang ganang kumain, may pulang pantal sa katawan at internal bleeding. Nararanasan ba ng mga alaga mong baboy ang mga sintomas na ito? Sumangguni ka na ba sa Municipal Agricultural Office o City Provincial Veterinary Office para makasiguro kung may ASF nga ang iyong mga alagang baboy? Hindi pa nga eh. Nako, paring Juan, mainam na kumonsulta ka kaagad para maagapan at mailigtas ang mga alagang baboy mo. Umakalat pa naman ngayon ang ASF.
Ganun ba paring Pedro? Sige, at ako'y pupunta na sa nabanggit mong tanggapan para maiwasan ang pagkalat ng ASF at manatiling ligtas ang aking mga alagang baboy kaya hindi ng aking negosyo. Sama-samang magtulungan para labanan ang ASF. Protektahan ang mga alagang baboy. Ang ASF ay isang karamdaman ng baboy na nakakahawa at maaaring makapagdulot ng pagkamatay sa mga alagang baboy. Para sa kaukulang impormasyon sa ASF, maaaring makipag-ugnayan sa Bureau of Animal Industry, African Swine Fever Control Task Force sa numerong 0995-132-9339 o 0920-854-3110. Ang paalalang ito ay hatid ng Agricultural Training Institute, Calabarzon. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS, Radio TV, Agkapay ng Sambayanan. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At narito naman po ang Unlad Komunidad. Katuwang po natin ang Philippine Rural Development Project at hatid po sa atin ang update ni Lawrence Renomeron, manunulat mula sa RPCO8. Ngayong umaga dito sa Unlad Komunidad, balikan natin ang mga pangyayari ukol sa naganap na groundbreaking ceremony ng Rehabilitation Improvement of Barangay Ambao-Amaga Farm to Market Road sa Hinundayan, Southern Leyte na proyekto ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o DAPRDP. Ang Philippine Rural Development Project na naglalayong maitaas ang ani at kita ng ating mga magsasaka at mangingisda ay isinusulong sa ilalim ng kagawaran ng pagsasaka. Mas marami pang magsasaka ang makakaranas ng mas maayos na daan, lalo na sa probinsya ng Southern Leyte. Ito ay matapos mapisinayaan ng DAPRDP kasama ng PSO Visayas, Regional Project Coordination Office 8, PPMIU Southern Leyte at ng lokal na pamahalaan ng Hinundayan ang groundbreaking ceremony ng Rehabilitation Improvement of Barangay Ambao-Amaga Farm to Market Road. Ang aktibidad ay nagsimula sa pagsasagawa ng pre-construction conference. Dito tinatalakay ang mga hakbang na kinakailangan upang matiyak na matutugunan ang inaasahang resulta ng proyekto. Ang aktibidad ay tumalakay sa mga diskusyon na pangunahing tumututok sa mga karaniwang implikasyon at alalahanin sa panahon ng konstruksyon ng sub-project. Tulad ng pagpapatubad at pagsunod sa kontrata, mga tungkulin at papel ng mga kasaling partido sa kontrata, pag-iwas sa maling gawi ng pagpapatupad ng quality control at mga nakaligtaang epekto sa kalikasan at lipunan sa panahon ng pagpapatupad ng sub-project. Ang pre-construction conference ay naglalayong magbigay ng kinakailangang buod ng mga pamantayan at regulasyon ng PRDP. Hindi lamang ang mga technical na aspeto ng sub-project, kundi pati na rin ang mga aspeto ng pinansyal, panlipunan, pangkakalikasan, at legal ng aspeto ng sub-project. Ang nasabing proyekto ay nagkakahalaga ng mahigit 50 milyong piso. Tinatayang aabot ng 3,551 na kabuuang populasyon, 686 na kabahayan at 7 barangay ang kikinabang sa proyektong ito. Ang Ambao-Amaga Farm to Market Road ay magkakaroon ng haba na mahigit kumulang 2 kilometro at sasaklawin ang 4 na barangay. Kabilang rito ay ang Barangay Ambao, Barangay Amaga, Barangay Beasong at Barangay Sanbok. Magkakaroon ito ng inaasahang kabuuang road influence area na higit sa 740 hektarya na binubuo ng mahigit 540 hektarya ang itinatag na agrikultural na lupa at karagdagang inaasahang potensyal na agrikultural na lupa na 175 hektarya. Ito ay nakaangkla sa mga commodities na palay, giyog, kamote, saging na saba at talong. Ang karamihan sa mga produktong agrikultural ay nagmula sa niyog na sumasakop sa mahigit 84% ng kabuuang umiiral na agrikultural na lupa, habang ang matitirang kalakal ay may kabuuang bahagi ng 16% ng area.
Ang rehabilitation improvement of Barangay Ambao Magda Farm to Market Road ay isa lang sa maraming proyekto ng DAPRDP. Para sa iba pang mga proyekto ng DAPRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, Enabling Communities, Expanding Opportunities. Special thanks kay Ma'am Julie Ace Brandon Barao and of course sa ating kasamahan na si Sir Lawrence Reno Meron, manunulat mula sa RPC08. Abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP tutok lamang sa Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino 702 DZAS. Uy! Nakain mo to, Junjun! Hala, ano yun? Halimaw ba yun? Tatakbo ba tayo, Junjun? Tatahulan ko ba? Ano gagawin natin? Chub! Okay ka lang? Bunso, tandaan mo lagi. Para hindi ka makagat, maging maingat. Kapag natatakot si Chub, lumayo ka muna. Kausapin mo siya ng malambing. Chub! At dalhin mo siya sa bahay niya. Uwi ka muna! Oo nga, sige. Hindi nakakatakot dito. Salamat, Junjun! Hindi na ako ganun kakabado. Pero uy, huwag ka muna alis ha. Maging maingat pag natatakot ang aso. Para iwas kagat at kalmot. Basta wais, iwas rabies. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At hatid sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating next segment. Ang ating Agri-Trivia segment. Ira Cruz, ihatid mo na yan. Magandang araw mga ka-agri! Kayo ba ay isang fur parent o may alagang aso o pusa? Batid ba ninyo na ang buwan ng Marso ay Rabies Awareness Month? Sa pangunguna ng Department of Agriculture at ng Bureau of Animal Industry, patuloy nating pinalalakas ang kampanya laban sa rabies upang mapanatiling ligtas ang ating mga pamilya at komunidad. Ngayong taon, muling binibigyang diin ang temang rabies-free na pusa't aso, kaligtasan ng pamilyang Pilipino. Ibig sabihin, kapag ang ating mga alagang hayop ay ligtas sa rabies, syempre ligtas din tayo. Ano nga ba ang rabies? Ang rabies ay isang nakamamatay na sakit na dulot ng virus na maaaring maipasa sa tao sa pamamagitan ng kagat o kalmot ng isang hayop na may rabies. Nakamamatay ito kaya mahalaga ang agarang aksyon at tamang impormasyon. Paano nga ba ito maiiwasan? Paalala, siguraduhing regular na bakunado ang inyong mga alagang aso at pusa laban sa rabies. Huwag hayaang pagala-gala ang alagang hayop. Kung makakagat o makalmot ng hayop, agad itong hugasan ng sabon at dumadaloy na tubig sa loob ng 10 minuto. At magpatingin agad sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center para sa agarang lunas. Ngayong taon bilang bahagi ng selebrasyon, nag-aalok ang DA Bureau of Animal Industry ng libreng anti-rabies vaccination, microchipping, at neutering services sa iba't ibang bahagi ng bansa. Abangan ang mga anunsyo mula sa inyong lokal na pamahalaan upang malaman kung kailan at saan ito gaganapin sa inyong lugar. Bawat kagat may panganib na dala. Maging responsableng pet owner at suportahan natin ang kampanya para sa isang rabies-free Pilipinas. At iyan ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Ito po si Ira Cruz. Muli, nagpapasalamat po kami sa oportunidad na kayo'y aming mapaglingkuran sa pamamagitan ng programang Pangradyo Maunlad na Pilipino. Hatid po sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At para sa pagkain kaisipan, mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 46, Talata 10, sinasabi niya, "Ihinto ang labanan, ako ang Diyos. Dapat ninyong malaman, kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutay, pinakadakila."
Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Nagpapasalamat po kami ulit sa aming DZAS family na katuwang namin for this week's episode, and sa inyo pong mga listeners, thank you so much! Yun po, no? Nasa heart namin kayo pagkat kayo'y ang rason kung bakit po kami nandito. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Next Saturday ulit, 5 to 6 in the morning. And of course, katuwang po ang lahat ng kasama sa programang ito, kabilang syempre si kasamang Ira Cruz. Ako po si Ella Arsiaga. Ito po ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli po, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Enjoy the rest of the weekend! Inaalay aking mga kamay, buong lakas akong nagtatanim ng palay. Sa bawat bahay may isasaing, may ihahain sa lahat. Ang bawat butil ng palay, dugo't pawis katumbas ng pag-ani nito. Kahit may utang pa na babayaran, masaya pa rin ako. Habang nabubuhay ako ay sisikapin ko maibigay lahat-lahat ang kailangan nyo. Huwag kang mag-alala, akong bahala, akong bahala sa inyo. Kahit anong pagod, pagsubok, kakayanin ko. Basta't mahalaga ay magkasama tayo. Huwag kang mag-alala, akong bahala, akong bahala sa inyo. Kayamanan ng kalikasan, ang palay parang buhay. Kung ano ang tinanim, ay siya rin ang aanihin. Habang nabubuhay ako, ay sisikapin ko maibigay lahat-lahat ng kailangan nyo. Huwag kang mag-alala, akong bahala, akong bahala sa inyo. Kahit anong pagod, pagsubok, kakayanin ko. Basta't mahalaga ay magkasama tayo. Huwag kang mag-alala, akong bahala, akong bahala sa inyo. Akong bahala, akong bahala, akong bahala sa inyo.